Nag-propose na po ako sa anak ninyo. Ellen and I started off the wrong foot, but I think you are right. A marriage with her isn't so bad. I've seen the worst in her first, and today, her best. Kahit ako, di makapaniwala na sasabihin ko to. But I'm sure now that I won't regret this decision. Pakakasalan ko po ang anak ninyo. Aalagaan, pilit ng unawain, ang lahat ng kaartehan. Tutulungang itama mga pagkakamali at mamahalin. Please hand her to me. Ako na pong bahala sa anak ninyo. Dear Amihan Stories presents The Fisherman is My Billionaire Husband. Written by Lulu Writes. Ella, tama na yan. Lasing ka na. Let's call it a day, We already had our fun. Babalik na tayo sa isla. Agad na nagpumiglas ang 26 na taong gulang na si Carmela Ella Gomez mula sa mga matalik niyang kaibigan na sina Dessa at Kia. Drunk? Me? I am not drunk, Des. Wine lang naman ang ininom ko You're drinking wine for hours now. Nakailang bote ka na rin, Els. Drunk on wine is still drunk. Giit nito. Sinenyasan niya si Dessa na pumirmi muna sa pwesto nito habang panay ang pag-atras niya na para bang may gusto siyang patunayan dito. Look at me, okay? I'll show you that I can still walk straight. Proof that I'm still sober. Ella, stop moving! Malapit ka na sa railing! Natatarantang sigaw nito. Imbis na huminto, ay muli siyang umisang hakbang. Tumama ang likod niya sa railings at sa gulat ay dumulas ang paa sa sahig. Dahilan para tuluyan siyang mawala ng balanse, mahulog at bumulusok sa ilalim ng dagat. Help! Help me! Dessa! Help me! Paulit-ulit niyang sigaw dahilan para lalong pasukin ng tubig ang bibig niya. Sapagkat hindi na maimulat ang mga mata, hindi na rin malinaw sa kanya kung ano bang nangyayari. Bago tuluyang mawala ng malay, naramdaman niya ang pagtigil ng isang bangka kasabay ng mabilis na pagpulupot ng lambat sa kanyang katawan. Miss, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng binata. May nararamdaman ka bang kakaiba? Nag-aalalang tanong ng binata. May nararamdaman ka bang kakaiba? Gusto mo dalhin ka namin sa ospital? Pag-uusisa nito. Nang mabawi ang hangin na nawala sa katawan at bumalik na ang kanyang wisyo, ay dahan-dahan niyang pinasadahan ng paligid. Nilambat mo ko? Biningwit na parang isda sa dagat? Tanong niya sa binatang agad ding tumango. Gamit ang lambat na pangisda? Miss, wala na akong choice, okay? Kung hindi kita lalambatin, mamamatay ka. Patay. Tama. Muntik na akong mamatay. Nawalan ako ng malay tapos. Nautal niyang turan, saka biglang pinandilatan ang mangingisda. Hinalikan mo ba ako, manyak ka? Excuse me, hindi kita hinalikan. Magkaiba ang mouth to mouth resuscitation sa halik. At hindi ako nag-iisip na kung ano habang ginagawa ko yun. Hindi tulad mo na puro kahalayan ang nasa utak. Yak! Bulong niya habang nakahawak sa labi. Yak! Yan talaga sasabihin mo sa taong nagligtas sa'yo mula sa bingit ng kamatayan. Lumapit ang labi mo sa labi ko nang walang pahintulot ko. What do you want me to do? Mag-thank you sana. Hindi yung mangiinsulto ka pa. At sira ka ba? Paano ako manghihingi ng permiso kung wala kang malay kanina? Kung alam ko lang na akusan mo ako ng ganito, di na sana kita tinulungan. Inis na sagot nito. Pinagsawalang bahala niya ang sinasabi ng mangingisda at mas inunang pakawala ng sarili mula sa lambat nito na inis niyang hinagis pabalik sa dagat. Hoy! Sita ng lalaki. Bakit mo tinapon? Ginilid mo lang sana. Ayaw mo nun. Malay mo may makuha pang isda yung lambat mo. Imbis na makipagtalo, ay hinigilan na lang nito ang lambat pabalik sa bangka. Ibang klase ka rin talaga. Ikaw na yata ang pinaka-ungrateful na tao na kilala ko. Ano? Angil niya na sa pagkakataong iyon ay natitigan na ng maayos ang mukha ng lalaki. Mapupungay ang mga mata nito, matangos din ang ilong, habang ang hulma at kapal ng labi nito ay perpekto at naaayon sa hugis ng mukhang mayroon ito. Nang matauhan siya matapos kumaway ng lalaki malapit sa kanyang muka,
Sunod-sunod siyang napakurap at itinigil ang wala sa sariling paglalaway sa kakisigang taglay nito. Ano yun? Sabi ko, pwede ka nang bumalik sa yate niyo, kamahalan. Punong-puno ng sarkasmong sabi nito. Dahilan para mapabaling siya sa yate at makita ang punong-puno ng pag-aalalang mukha ni Dessa. What's your name? Tanong niya. Para saan? Para ma-report mo ako sa pulis. What? No! Why would I do that? Naguguluhan niyang tanong dito. Nakalimutan mo na. Pinaratangan mo ako, minanya kita, hindi ba? Malay ko ba kung abot langit palang topak mo? Excuse me? Sige, daan na makabalik ka na sa yate mo. At kailangan ko na rin umuwi. Sobrang naaabala mo na ako. Pabalang nitong sagot sa kanya. I know. Kaya nga hinihingi kong pangalan mo para mabigyan kita ng reward. At mabayaran para sa ginawa mong pagligtas sa akin. Ayaw ko na may utang na loob. Juan, yan ang pangalan ko. Ayos na ba? Kung okay na, umalis ka na sa bangka ko para makauwi na rin ako. Anito. Bago tuluyang umalis sa bangka, ay inirapan niya si Juan na kahit naiinis sa asal niya, ay nakaalalay pa rin para mahawakan siya agad sakaling madulas na naman siya at mahuling mahulog sa dagat. Wala kaming dalang cash ngayon. Pero kung pupunta ka sa Isla Herencia at sasabihin mong pangalan ko sa staff, ihatid ka nila sa cabin ko. Doon ko na ibibigay ang perang pabuya. Ella Gomez, that's my name. Sabi niya sa lalaki na nagpakita ng kawalan ng interes sa sinasabi niya. Ayaw mo? Gulat at nagtatakang usisa niya nang binuhay na nito ang makina ng bangka imbes na sagutin siya. Binalot ni Dessa ng tuwalya ang basang katawan ni Ella na nakapagpaalis ng tingin niya sa binatang mangingisda. Saka mo na isipin ang pagpapabuya mo sa mangingisda. Magbihis ka na't magpahinga. Suwisyon nito habang hinihila siya. Pagdating sa isla, idiniretso sila Ella ng staff ng Isla Herencia sa kanilang cabin kung saan naghihintay ang resident doctor ng member-exclusive na isla para ma-check matapos malaman ng mga ito ang nangyari. I'm good. Masakit ang lalamunan at ilong ko dahil sa tubig. But aside from that, I'm okay. Paninigurado niya sa doktor na katatapos lamang siyang suriin. Normal naman ang body temperature, pati na rin ang fetal heart rate mo, Miss Ella. Ang kailangan mong gawin sa ngayon ay magpahinga. Kung may iba ka pang mararamdaman bukas o sa mga susunod na araw, ipatawag mo na lang ako. O di kaya, puntahan ako sa klinik. Pagkatapos iligpit ang mga ginamit, ay agad na rin itong umalis. What a day! Komento ni Dessa na pumirmi sa gilid ng higaan. Pagbangon niya, ay agad siya nitong pinigilan, ngunit hindi siya nakinig. Hindi mo narinig yung advice ng doktor? Ang sabi, magpahinga ka lang daw. Okay lang ako. Parang mas magkakasakit ako kung hindi ako gagalaw. Depensa niya. Si Juan, naipagtanong mo ba? Baka may nakakakilala sa kanya rito. Saglit siyang tumigil sa pagsasalita nang may mapagtanto. Sure akong kilala siya ng mga staff. Hindi ba't dito rin sa isla dumaong ang bangka niya kanina? Isla Herencia is a private and member-exclusive island. Mga staff at members lang ang nandito. Kaya sure akong trabahador din ang lalaking yun dito. Baka siya yung nakatokang mangingisda nitong isla. Kung may nakakaalam kung gaano mo ka-hate magkaroon ng utang na loob, ako yun, Els. Promise, tutulungan kitang mahanap yung one na yun. Para mabayaran mo siya. But you have to rest first, okay? Anito. Ilang saglit ba ay bigla itong tumikhim. Dahilan para mapatingin siya rito. What? Kunot noong pag-uusisa niya. Talaga bang pagbibigay lang ng pabuya para matapos ng obligasyon mo sa lalaking nagligtas sa iyong dahilan? Kung bakit ka gustong-gusto mo siyang mahanap muli? Walang ibang dahilan else. What are you trying to imply, Hades? Nagkibit balikat ito. Wala naman. I was just wondering kung may ibang dahilan pa. I was there the whole time. And though I was panicking, I managed to get a good look at his face and body. The man is hot. To die for kind of hot. Dessa. Ew. He's a fisherman. Surang-surang sabi niya. Grabe ka naman. Ano naman ngayon kung mangingisda lang siya? Nalukot ang mukha niya. That's the whole point, Dessa. Mangingisda lang si Juan. Mahirap siya.
If you're pointing out na he's good-looking, sexy, and very much qualified para maging model or artista, hindi ko naman itatanggi na isa nga siya sa pinakagwapong lalaking nakita ko. If I'm being honest, naglaway din naman talaga ako sa kapugian niya when I had the time and liberty to appreciate it nung nasa bangka kami. Di crush mo nga. What the? Hindi. Mangingisda si Juan. Pogi siya, oo. Pero mangingisda lang siya. Ibig sabihin, mahirap siya. Isang kahig, isang tuka. Ella, Dessa, that's enough. Awat nang kakapasok lang sa cabin na si Kia. Ella, you had said enough, okay? Tama na. Naloko ka na ng ex-boyfriend mong cheater na oportunista. Pero hindi lahat ng lalaki ay katulad niya. Juan seems decent. Di siya mukhang oportunista kahit na mangingisda lang siya at mahirap. He saved you, remember? Siyang dahilan kung bakit buhay ka pa ngayon. You should be grateful to him. And he deserves your respect, okay? Ngumuso si Ella. Nang mapatingin siya kay Dessa, ay mahina niya itong tinapik. Ikaw kasi. Anong ako? Ikaw kaya tong ang laki ng galit kay Juan porket mahirap. You know what else? For your own good? Bakit hindi mo kaya bigyan ulit ng chance ang mga taong galing sa laylayan ng lipunan? Bawas-bawasan mo yung pagiging matapobre at hater na mahihirap. I am not a hater for a reason, Des. I was traumatized by their kind. Milyon ang nakuha sa akin ni Ali, remember? Hindi naman si Ali si Juan. Magkaiba sila. What if, kaya ka iniligtas ni Juan, kaya mo siya nakilala, kasi siya magtuturo sa yung magtiwala ulit sa mahihirap. Na hindi lahat ng mahihirap na mapapalapit sa'yo ay pera lang ang gusto. Tapos malay mo, siya rin palang para sa'yo. Mahina at pabiro niyang hinila ang buhok ni Dessa. Nakalimutan mo na ba? Pagbalik natin sa Manila, makikilala ko ng fiancé ko. Ang dahilan kung bakit ako panandali ang tumakas. Tanong niya. Right! Sang-ayon ni Dessa. Oo nga pala, nakalimutan ko eh. Sayang naman. Sa susunod na lang siguro. Next lifetime, baka bagay pa naman kayo ni Juan. Tumingin siya kay Kia. Gamit ang mata, ay pinakausapan niya itong alisin na si Dessa sa harapan niya para makapagpahinga na siya. Hindi niya na namalayan ang paglipas ng oras. Ang alam niya lang ay hindi siya makatulog kahit anong pilit niya. At sakto sa pag-upo sa kama, nakarinig siya ng ilang ulit na pagkatok. Ikaw? Gulat niyang sambit nang makita si Juan sa harap ng cabin. Bitbit ang tray na may tasa ng tsaa pagkatapos niyang buksan ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Nag-aalala sa'yo si Nana Belen. Baka na-trauma ka raw sa nangyari sa dagat kanina at hindi makatulog. Kaya ginawan ka ng siya. Subok ng tiyangin yan. Ilang minuto lang. Makakatulog ka na pag inom mo niyan. Saad ni Juan. Nana Belen? Sino yun? Wala akong kilalang Nana Belen. Tiningnan niya ang tasa ng tsaa. Ayoko. Hindi ko tatanggapin yan. Hindi ko naman hiningi yan eh. At saka paano ako makakasiguro na hindi mo tumodus para mapalapit sa akin? Gwapo ka pero hindi na yan tatalab sa akin. Hindi na ulit ako maiisahan ng mga tulad nyo. Tulad namin? Tulad naming ano? Magkasalubong ang kilay na tanong nito. Mahihirap. Mga mahihirap na nagpapanggap na mapagkawang gawa. Pero ang totoo, kinukuha nyo lang ang loob namin para mahututan nyo kami. Pumasok siya sa loob ng kabina. Nang makita niya ang wallet mula sa bag, ay hinugot niya ang lahat ng libuhin na laman noon at inabot iyon sa binatang mangingisda. Nasa 30,000 yan. Baka lampas pa nga eh. Pero kung kulang, sabihin mo sa akin na madagdagan ko kagad. Bayad yan sa pagligtas mo sa akin. Ayaw na kitang makita ulit pagkatapos. Naiintindihan mo? Dahil trabahador ka rin pala rito sa herensya at hindi lang basta mangingisda, magkikita't magkikita pa rin tayo. Kung nakita mo pa ako ulit pagkatapos ng gabing to, gusto ko magpanggap ka na hindi mo ako kilala. Maliwanag ba? Bumaba ang tingin niya sa perang hawak at sa kamay ni Juan na nakakuyom na habang hawak nito ang maliit na tray. Nang mangawit siya sa paghihintay na kunin nito ang perang inaalok niya, ay pinatong niya yon sa tray. Ngunit, bago pa man niya iyon tuluyang mabitawan, ay dinampot na ni Juan. Kukunin mo rin pala, ang dami mo pang... Hindi niya na natapos ang sinasabi
nang sinaboy ni Juan ang perang binigay niya. Are you mad? Bakit mo tinapon ng pera? Hindi ko kailangan ng pera mo, miss. Masyado mo na rin akong binastos. At ayaw ko maranasan ang tauhan ko ang ganitong pagtrato. So pack your bags. I don't want you and your friends here. Bukas na bukas, ipapahatid ko kayo pabalik sa bayan. Anito na kanyang ikinalito. As if you have the right to do that. Bakit? Ikaw bang may-ari nitong isla, ha? Sigaw niya para marinig siya nito kahit nakalayo na ito sa cabin. Ang yabang. Akala mo kung sinong bigatin, mangingisda lang naman. Bulong niya sa sarili habang isinasara ang pinto pagkatapos niyang pulutin ang pera sa sahig. Hindi pa nagtatagal ang pagkakapikit ng mga mata ni Ella ay narinig niya na ang sunod-sunod na kalabog sa pinto ng cabin na nakahaluan ng boses ni Kia at Desa. Ayaw niya sanang pansinin ang dalawa sa pag-aakalang mapapagod din ang mga ito at titigil. Kaya lang, ilang minuto na ang lumipas ay dire-diretso pa rin siyang kinakatok ng mga ito. Kaya napilitan siyang bumangon. What is wrong with you? Hirap na ako matulog. At nang makatulog naman, sinira niyo naman kagad. Ano pa kasi yun? Ella, anong ginawa mo? Bungad ni Kia. Ginawa ko? Anong ginawa ko? Litong-litong tanong niya sa dalawa. Pag alis namin ni Desa rito, dumiretso na kami sa cabin at natulog. We didn't do or violate anything to get the three of us kicked out of here. Kaya sigurado kung ikaw ang may ginawa. They are kicking us out of the island? Gulantang niyang tanong. Bakit how? Kia, I swear, wala akong nilabag sa rules ng herensya. I didn't do anything. Nasa cabin lang din naman ako. Natigil siya sa pagsasalita nang mahagip ng mata niya si Juan na nakasuot ng puting linen top at itim na shorts. Sa likuran nito ay ang security ng isda. Ikaw? Ikaw may gawa nito? Anong... Sa gulat ay hindi niya maisasalita ng maayos ang gusto niyang sabihin. The owner? Or is the owner? Gusto kong makausap ang may-ari nitong herensya. Nandito siya, di ba? Sa pagkakaalam ko, dito rin siya nakatira. Ma'am, si Sir Juan po may-ari ng isla herensya. Sa kanya pong islang ito. Sabi sa kanya ng isang empleyado. Bumagsak ang panga niya sa sahig. Ilang segundo rin bago siya nakabawi mula sa gulat, dala ng nalaman. Luffy, ilabas mo na ang mga gamit niya at ilak mo na ang cabin. Utos ni Juan sa lalaking katabi. Huwag kang mag-alala. Nirefund ko ng buo ang binayad mo. Para sa 1 linggo pa na nanatili mo rito. Nasa bank account mo na yun ngayon. Anito. Wala na siyang nagawa nang ilabas na ang gamit niya mula sa cabin kung hindi ang iligpit ang mga iyon at dumiretso sa yating magdadala sa kanila sa port ng Puerto Princesa. Ilang minuto na rin silang nababalot ng katahimikan nang tumikhim si Desa. So, hindi mahirap at isang kahig isang tukang mangingisda si Juan? Siya ang may-ari ng Isla Herensya? At kung sa kanyang isla, ibig sabihin bilyonaryo siya? Shut up! Pagsusungit niya sa kaibigan. Nang maramdaman ang tingin ni Kia, ay mariin siyang pumikit at napilitan ng umamin. Fine. I did something last night. Medyo nasobrahan ako sa pananalita ko sa kanya. I crossed the line, and Juan have all the rights to be mad. But kicking us out of Herensya is too much. Ano bang ginawa mo kay Juan para palayasin niya tayo ng ganun sa Herensya? Tanong ni Kia. Hindi mo magugustuhan, kaya huwag mo nalang alamin. Baka pati ikaw magalit sa akin. Tumango si Kia at tinapik ang braso niya para yayain siyang tumayo nang makapag-board na sa eroplano. Mabilis na lumipas ang oras. Namalayan na lang niya na nakatigil na sa tapat ng gate nila ang kotse ni Kia na sumundo sa kanila sa naiya. Message niyo ako pag nakauwi na kayo. Anya pagbaba mula sa van. Biglang bumukas ang gate nila dahilan para saglit siyang mapabaling doon bago muling itinoon ang tingin sa kanyang mga kaibigan. And about our vacation, sorry, nasigar ako. Kapag natapos ang wedding preparation at mismong kasal, mag-i-schedule ako ng panibagong bakasyon kasama kayo. Sa Amanpulo tayo, wag na sa Herensya. Pero mas maganda sa Herensya kaysa sa Amanpulo.
I like it better there. Nakangusong reklamo ni Dessa. Els, nakalimutan mo na ba what comes after the wedding prep and wedding day? Ani Kia. Honeymoon. Sagot nito sa sariling tanong. Umawang ang labi niya at lumitaw ang disgusto sa ideyang ipinasok ni Kia sa kanyang utak. Ella, iha, is that you? Paglingon ni Ella sa pinanggalingan ng malambing na boses, ay nakita niya ang mommy niya. Lumabas sina Des at Kia sa kotse para batiin ang mommy niya. At pagkatapos ng ilang minutong kamustahan, ay umalis na rin ang dalawa. Iha, I don't understand. Hindi ba Friday pa dapat ang balik nyo galing herensya? Bakit napaaga kayo? Inabot niya ang maleta sa kanilang kasambahay saka hinarap ang kanyang ina. It's a long story, ma. The island is breathtaking. A paradise even. But, malalim siyang bumuntong hininga. Hindi niya na rin tinapos ang sinasabi dahil ayaw niya nang maalala ang antipatikong may-ari ng isla na tulad niya may kasamaan din ng ugali. Wag na lang nating pag-usapan. Ayoko na pong maalala. Let's just talk about the upcoming dinner with the Alarcons. Pinatunog niya ang kanyang daliri. Sabay hawak sa magkabilang kamay ng kanyang mommy. A special dinner with our longtime partners is around the corner. I have to make a good impression to my fiancé. Which means, malapad siyang ngumiti nang ipakita niya sa kanya ng mommy niya ang black card. Mayroon din naman siyang credit card pero mas gusto niyang mag-shopping gamit ang black card ng mga magulang. Sa loob ng 3 araw, ay wala siyang ibang ginawa kundi ang araw-araw na umalis para mamili ng dress, alahas, sapatos, at pati na rin bag para sa espesyal na okasyon sapagkat gusto niya na maganda ang impression sa kanya ng mapapangasawa, pati na rin ang pamilya nito. Habang nag-aayos para sa dinner mamayang gabi, ay bigla na lamang pumasok sa hotel room ang ama niyang napupuyo sa galit. What is this? Bill ng credit card? Mahina siyang tumawa. Para namang hindi mo alam kung ano yan pa. Muli siyang humarap sa salamin para tapusin ang pagsusuot ng diamond stud. Kakabayad lang namin sa credit card mo. Bago ka umuwi galing herensya. And 3 days later, you managed to max it out? Hindi makapaniwala nitong tanong. I bought things. Necessary things for tonight pa. Ang sabi mo sa akin, bago ako umalis pa herensya, nakadepende sa engagement na ito ang future ng kumpanya. Ang future ko. And I should play my part. Making sure that I am flawless tonight is part of me playing my part pa. Mariing pumikit ang kanyang ama. Habang minasahe nito ang sentido, ay napilitan itong saglit siyang talikuran. Fine. Palalampasin ko ito. But you better make sure that you'll become Mrs. Alarcon. Hindi mo magugustuhan ang consequences kapag hindi natuloy ang kasal mo sa panganay ng mga Alarcon, Carmela. Umirap siya sa ere at hindi na pinansin pa ang panduduro ng kanyang ama. Be nice, Ella. Real nice, okay? You must make him like you. Huling paalala nito bago siya iniwan. 8:00 sakto sa napagkasunduan ng dalawang pamilya, ay bumukas ang VIP room ng hotel na pagmamay-ari ni Ella. Hudyat ng pagdating ng mga Alarcon. Smile, my dear. Bulong ng mami niya. Kakaunat pa lang ng labi niya ay agad na iyong napawi nang makita niya ang binatang nasa likod ng mag-asawang Edward at Connie Alarcon. Humawak siya sa braso ng kanyang ina at mahina iyong pinisila. Siya ba yun? Iyong fiancé ko? Pabulong niyang tanong. Naunang magsalita si Edward Alarcon para ipakilala ang panganay nito. Kaya hindi na nakasagot ang kanyang ina. Barnard, Lizzie, and of course Ella. I don't know why are we only doing this now when we the elders know each other for years. But this is my son, Juan. Pagpapakilala nitong kinaawang ng kanyang labi at ikinabugho ng kanyang mundo. Sa kanya ako ikakasal? Tanong ni Juan sa malamig na boses habang nakatingin sa kanya. No. Anito. What? Juan, anong no? Bakit hindi? Bakit ayaw mo? Tanong ng ama nito. May kasunduan tayo pa. Ang sabi mo pwede ako matras sa kasal. At sa kasunduan na ito, kung hindi ko gusto ang bride.
Saglit siya nitong sinulyapan bago muling bumaling sa magulang. I'm telling you now that I don't like her. Hindi ko siya pakakasalan. Deklara ni Juan sabay alis sa VIP room. Agad na nagkagulo ang dalawang pamilya. Hinabol ng mama nito si Juan at lumapit naman sa kanya ang kanyang ama. Do you know him? Po, nauutal niyang sagot. Kilala mo ba siya, Juan? Nakilala mo na siya. May ginawa ka ba sa kanya para magalit siya ng ganoon sa'yo? I saw the hatred in his eyes. The man loathes you. At imposibleng magalit siya sa'yo ng ganoon kung itong unang beses ng pagkikita ninyo. Bumuka ang bibig niya. Gusto niyang magpaliwanag pero hindi niya alam kung paano iyon gagawin. Sa huli, ay binaklas na lang niya ang pagkakahawak nito sa braso niya at patakbong lumabas mula sa VIP room para habulin si Juan. Nang maabutan niya ang mama ni Juan sa lobby ng hotel, ay nilapitan niya ito. Si Juan po. Nasaan si Juan? Kailangan ko siya makausap. Kailangan ko siya. Nang mahagip ng mata niya ang lalaking naghihintay ng kotse sa entrada ng hotel, ay binitiwan niya ang ginang at muling tumakbo. Juan! Mr. Alarcon! Please! Pakiusap niya sa hinahapong boses. Nang iwaksin Juan ang pagkakahawak niya sa braso nito, ay agad siyang nawala ng balanse at natumba. Sorry, hindi ko sinasadya. Maagap na sambit nito, saka siya dali-daling tinulungan. Ouch! Masakit sa bandong pa ako. Masakit. Nasprain yata. Anya, nakinggulat niya nang walang pag-aalinlangan siyang binuhat nito at ipinasok pabalik ng hotel. My God, Juan! What did you do to her? Sa lubong ng mama nito. Ma, hindi ko sinasadya. It's an accident. Hindi ko alam na lampa pala siya. Depensa ni Juan. Wala po siyang kasalanan. I lost my balance, Tita Connie. Ano nangyari? Nag-aalalang sigaw ng mga magulang niya na kadarating lang din sa lobby kasama ang papa ni Juan. Tone it down pa. Nakaka-iskandalo na tayo eh. Nakakahiya. Iakyat mo na ako sa hotel room at doon tayo mag-usap. Pakiusap niya na sa sobrang hiyay itinago na ang muka sa matipunong dibdib ni Juan. Pagkasabi niya ng hotel room na tinutuluyan, ay dinala na siya nito sa elevator para maiakyat sa itaas. Sina Papa ba yan? Bakit hindi pa sila pumasok? Tanong niya kay Juan na may kinakausap sa pinto ng hotel room. Ano? Sino yan? Sina Papa? Sila nga. Pero umalis na. Ibinigay lang nila tong cold compress. Binuksan niya ang palad para hingin iyon. Imbis na iabot sa kanya, ay umupo ito sa gilid ng kama at maingat na kinuha ang paan niyang na-sprain. Ako na. Akin na yan. Ako na. Seryoso nitong sabi. Ako na nga. Uncle ko lang naman ang na-sprain. Gumagana pa ng maayos ang kamay ko. Ibigay mo na yan sa akin. Nakakahiya naman at nasira ko pang grand exit mo. Agad na tumalim ang tingin nito sa kanya. Ang pangit talaga ng ugali mo, no? Ayos lang. Maganda naman ako. Mas mahirap kung pangit na nga ako, pangit pang ugali ko. Aray! Reklamo niya nang idiin nito ang cold compress. Plano mo bang pilayan ako ng tuluyan, ha? Sorry. Bulong nito. If you're really sorry for what you did, say yes to the marriage with me. Hininto ni Juan ang pag-cold compress sa kanya. And you're manipulative too. Kukonsensyahin ba naman ako para pakasalan siya? Bulong nito sa sarili na narinig din niya kaya mahina niyang sinipa ang binata. Pagkirot ng kanyang paa ay sunod-sunod siyang napamura. Ayan kasi, karma mo yan. Kahit nasasaktan sa tuwing kumikilos, ay pilit niyang inilapit ang sarili sa binatang nasa paanan. Out of 10, gaano ka kagalit sa akin? 100. Out of 10 nga lang, Juan. Hindi ka ba nakakaintindi? But wait, you hate me that much? Hindi na ito sumagot. Sorry na, okay? May mga nasabi akong over the line at uncalled for. But you had your little revenge on me. You kicked us out of your island, remember? Dahan-dahan nitong ibinalik ang kanyang binti sa kama, sabay tingin sa mukha niya. Talaga ba nagsasorry ka? Yeah. Ano ba sa tingin mo? Sansala niya. Well, you sound like you don't mean it, Ella.
Nagkasorry ka lang kasi kailangan. Hindi dahil pinagsisisihan mo mga sinabi mo at ginawa mo ron sa isla. Ano pong gusto mong gawin ko? Lumuhod sa'yo? Hindi nga ako makagalaw eh. Itinulak mo kasi ako. Tuluyan na itong tumayo, ngunit agad din naman niyang nahabol ang braso nito para pigilan itong umalis. Sorry. Please. Para sa lahat ng nagawa at nasabi ko sa'yo sa isla. Alam ko na tingin mo ako na yung pinakamasama at pinakamatapobreng taong kilala mo. But I'm not all that. I have good traits too. Hindi ba't sabi nga nila, there is a little good in evil. Sa ngayon, puro evil ang tingin mo sa akin. But give me chance to show you my goodness. Saka ka mag-decide. Kung hindi sapat ang kabutihan na mapapakita ko, hindi na ako maghahabol. Hindi ka na namin pipilitin na pakasalan ako. Hindi ito umimik at marahan lang na inalis ang pagkakahawak niya sa braso nito. Saka walang paalam na lumabas. Padabog siyang bumalik ng higa sa kama. Nang hindi makontento, ay paulit-ulit niyang hinampas ang matres dahil sa inis. I'm screwed. I am so screwed and so dead. I don't want to find out the consequences kapag hindi natuloy ang kasal. Kailangan kong mapilit si Juan. Anya sa sarili at sinipa ang paa na agad niya rin namang pinagsisihan. Paglipas ng 1 linggo, at wala pa rin siyang narinig na kahit na ano mula kay Juan, ay nagdesisyon siyang puntahan na ito. Nang makasalubong niya ang kanyang papa habang pababa, ay agad siyang pumihit pabalik sa kwarto. Ngunit, bigla siyang tinawag nito. Ella, iha. I am working to mend my relationship with Juan Alarcon pa. Matter of fact, I am on my way to see him. He wanted to see me. Really? You are on your way to see him? Sa outreach program niya sa Tondo? Tondo? Nauutal niyang tanong. Hindi ba squatters area yun pa? Puno ng mga mahihirap. Hindi ba delikado ron? Bakit siya nandun? Tiimbagang na tiningnan siya ni Bernard nang mahuli siya nitong nagsisinungaling. Ella, akala mo ba biro ang lahat? Winarningan na kita sa pagiging mapangmata mong yan. Kung hindi mo minaliit si Juan sa herensya, wala sana tayong problema ngayon. Okay, you got me. Hindi kami magkikita ni Juan, but I'm really on my way to see him para makausap ko siya at makumbinse niya wag mag-back out sa kasal. Nag-outreach program siya sa Tondo. Ang sabi mo, di ba? Saan mismo? Pupuntahan ko siya. I'll volunteer then. Then maybe he'll see that I am not that hopeless. Baka magbagong isip niya pag nakita niyang willing akong baguhin ng kaunti ang sarili ko. Nang hindi sumagot ang papa niya, ay pinandilatan niya ito. Malayong Manila rito. I'll be on my way then. E-text na lang ko sa driver natin ang address. Saad niya at lumakad patungo sa sasakyang kanyang pinahanda. Nandito na po ba tayo? Sumilip siya sa bintana ng SUV saka ibinalik ang tingin sa kasamang driver nang tumigil ang sasakyan. Malapit na, Ella. Ilang metro na lang ang layo natin sa covered court kaya lang. Makitid ang kalsada eh. Hindi natin may papasok ang kotse. Baka wala ring maparkingan dun. Sinundan ng mata niya ang tingin ng driver sa unahan. Diretsuhin mo na lang yung papasok na yan. Tapos, makikita mo na yung covered court kung saan nag-outreach program si Sir Juan. Muli siyang napatingin sa paligid. Sa kanan nila ay may maliit na mesa kung saan nagiinuman ng isang grupo ng babae at lalaki kahit nakakasimula pa lang ng araw. Sa kaliwa naman ay may mga gusgusing batang nananalamin sa sasakyan niya. Ayoko. Hindi na ako bababa. Delikado. Mabaho. Ang dumi-dumi. At sigurado makakasakit ako sa lugar na to. Litanya niya. Bumalik na po tayo sa Makati. Tara na po. Bago pa mapaandara ng driver ang sasakyan, ay malalim siyang bumuntong hininga at bumulong. But I need to do this. Wala akong choice. Kailangan kong makuha ang loob ni Juan. Nang mabasa ng driver ang ekspresyon sa mukha niya, ay inunlock nito ang pinto para makalabas siya. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng kanyang bag sa takot na baka biglang may humabulot na yun. Hindi man gusto ang tingin na nakukuha mula sa mga residente, ay wala siyang choice kung hindi magpatuloy. Pagdating sa covered court,
At nang makita ang pila ng mga taong kumukuha ng tulong mula sa outreach program ni Juan, ay wala sa sarili siyang napaatras. No, ayoko. I tried, but I can't. Hindi ko talaga kaya rito. Saktong pagpihit para talikuran ng covered court, nabangga siya ng paslit at tumapon sa dress niya ang sauce ng kwek-kwek na hawak nito, bago tuluyang lumagapak sa lupa. What the? Nag-hyperventilate niyang wika habang ang mga mata ay nakasarado pa rin, dala ng pandidiri. Ate, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Sorry po Huwag po kayong magalit. Hindi ko naman po alam na bigla kayong hahanap eh. Tatanungin ko lang po sana kung naliligaw ba kayo. Sabi ng isang batang lalaki na nagpamulat sa kanya. Hanggang bewang lang ang taas nito at kahit may kadungisan ay kita pa rin ang kakyutan nito na dumodoble sa tuwing lumalabas ang dimples sa pisngi nito kapag nagsasalita o ngumingiti. Naliligaw po kayo? No, I'm not. I know my way back. Sagot niya. Humagikik ang bata na napatingin sa kanya sa direksyon nito. Ano pong ibig sabihin ng sinabi niyo? Yung no lang kasi naintindihan ko eh. Hindi ako naliligaw. Padabog niyang tinantanan ang pagpupunas sa kanyang dress at muling tumingin sa paslit. Galit po ba kayo? Sorry po ulit yan sa dress niyo. Gusto niyo po tulungan ko kayong linisin yan? May gripo po sa gilid ng court. Bandawan natin. No. Putol niya sa sinasabi ng bata. Nang makita niya ang lambing sa mga mata nito, ay may kumurot sa puso niya at parang bulang nawala ang iritasyong namamayagpag sa dibdib. Hindi ako galit. Ayos lang. Ipapadry clean ko na lang to. Napatingin siya sa kalsada at nang makita ang natapong pagkain ng bata, ay napakamot siya sa sentido. Saan mo ba binili yan? Papalitan ko na lang. Alok niya. Umiling ang bata. Kinumpas nito ang kamay sa ere para lalo siyang tanggihan. Wag na po, nakakahiya naman. Okay lang po, may pagkain naman dyan sa court, pipila na lang ako. Hindi ka pa ba nagbe-breakfast? Sakto sa pagtanong niya ay kumalamang sikmura ng paslit. Ayan sis, bibilhan kita ng pagkain, kahit na ano, kahit saan. Pero magpaalam ko muna sa parents mo. Tumingin siya sa paligid. Nasaan ba sila? Si Papa po nangangalakal. Kanina pa siyang madaling araw umalis. Tapos si Mama, wala na. Sumaba sa ibang lalaki para mas magandang buhay. Ako lang po yung nasa amin tuwing umaga. Nakangiting kwento ng bata. Bihira siyang makaramdam ng awa sa estranghero. Bata man yon o hindi. Madalas ay wala siyang pakailam simula nang matroma siya sa panloloko ng kanyang dating kasintahan. Ngayon na lang ulit. Ella. Sabay nilang nilingon si Juan. Pinaggagalitan mo ba siya dahil nadumihan niya ang dress mo? Ano sinabi mo sa bata? Sunod-sunod na pag-uosyoso ni Juan. Ano sinabi niya sa'yo ha? Sabihin mo sa akin at papagalitan ko siya. Udyok pa nito sa bata. Wala po siyang sinabing hindi maganda. Hindi nga siya nagalit na nadumihan ko yung dress niya eh. Ang ganda-ganda pa naman. Tapos gusto niyo pa pong palitan yung pagkain ko na natapon. Umayos ito ng tayo at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Kung sitahin mo ko, isa ka rin naman palang na masama ang ugali at mabilis na manghusga at mag-assume. Sobrang sama ng tingin mo sa akin para isipin na pati bata aawayin ko. Anya, natigil lang siya sa pakipagtalastasan kay Juan nang muling marinig ang pagkalam ng sikmura ng bata. Namimigay raw kayo ng pagkain sa loob, sabi niya. Baka pwedeng ikuha mo siya at wag nang papilahin. Kawawa naman eh. Gutom na. Umiling ang paslit. Pipila na lang po ako. Kaya ko pa naman po eh. At saka mabilis naman ang galaw ng pila. Sa ikalawang pagkakataon, nakaramdam siya ng paghanga sa bata. Hindi lang ito magalang at mabait. Parang maprinsipyo rin ito kahit namusmus pa. O sige, pumila ka na. At pag gutom ka pa, huwag ka mahihiyang bumalik. Pangihikayat ni Juan sa paslit nang umiti muna sa kanya bago tumakbo sa pila. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Tanong nito pagbaling sa kanya. Magbo-volunteer ako. Ano ba sa tingin mo? I did my research. Mahilig ka sa ganitong programs.
At kapag kasal na tayo, wala naman akong choice kung hindi yung samahan ka sa pagkagawang gawa mo. So, napilitan ka lang pumunta rito. Can I call a friend? Hindi ko kasi alam kung paano ko sasagutin yan eh. Biro niya kay Juan na ang muka ay nanatiling seryoso. Look, Juan, I am trying my best to at least be civil with these people. Intindihin ko ano ba nakikita mo sa mga taong ito. At gustong-gusto mong pinaliligiran sila to the point na nagpapanggap ka pang mahirap. Ako, nagpanggap. Wala akong maalalang ginawa ko yan. Yes, you did. Sa Isla Herencia. Nagpanggap kang mangingisda, kaya nga nagpagkamalan kitang mahirap. Pagpapaalala niya. Ella, hindi ako nagpapanggap na mahirap, okay? Ikaw ang nag-assume na mahirap ako. Kasi nangingisda lang ako. Teka, akala ko ba pumunta ka rito para tumulong? Bakit nakikipag-away ka na naman sa akin? Magkasalubong ang kilay na tanong nito sa kanya. Umirap siya rito at dumiretso na papasok sa covered court. Nang makita niya na kulang ng isang staff sa pagkasandok ng pagkain, pumwesto na siya roon at hahawakan na sana ang sandok ng sopas nang maramdaman niya ang kamay ni Juan sa kanyang braso. Ibaba mo muna tong t-shirt sa dress mo para matabunan ng mancha. Nang mahawakan nito ang tela ng t-shirt, umiling siya at tinanggihan yon. Hindi ko susuotin yan. Mukhang hindi magandang tela. Anya at babalik na sa gusto niyang gawin nang muli siyang hinawakan nito. Ang kulit mo naman. Ayoko nga. Naniningkit ang matang ulit niya bago pilyang napangisi. Umamin ka nga. Gusto mo lang makachancing, no? Excuse me. Umatras siya para bigyan ito ng space. Oh, daan na. Pabalang niyang sagot na ikinangisi nito. You're funny, but I'm serious. Isuot mo muna to at pinagtitingin na ng mga taon damit mo. Nasa bandang dibdib pa naman yung mansa. Gumuhit ang pilyang ngiti sa labi niya at mahina itong siniko. Seloso ka pala. Ayaw mong may ibang tumitingin sa mapapangasawa mo, ha? Huwag kang mag-alala. Baby boy, I'm all yours. Matitingnan nila ako ng ganito, pero hindi matitikman. Sa'yo lang ako. Biro niya sabay kindat dito. Wala na siyang nagawa kung hindi ang umistedi nang sapilitang isinapaw ni Juan ang t-shirt sa dress niya. Sa lapit nila sa isa't isa, ay amoy na amoy niya ang pabangong gamit nito. Hindi niya alam kung bakit, pero ang sexy-sexy ng amoy nito. Bigla na lamang kumalabog ang dibdib niya at miski siya ay walang ideya kung bakit parang tatalo ng puso niya na kumalmalang ulit nang maibalik na ang distansya sa pagitan nila ni Juan. Huwag kang mag-alala. Maganda ka pa rin. The simplicity and cheap material of this shirt doesn't take away your beauty. Anito, agad na nag-init ang pisngi niya kaya bago pa nito mapansin ay mahina niya itong tinulak. Sir Juan, nobyo niyo po. Bagay kayo. Aning isang lalaking volunteer. Oo nga sir, pareho kayong maganda at gwapo eh. Tapos mababait pa. Segunda ng isang volunteer. Maging ang mga nakapila para kumuha ng libreng almusal, relief goods at school supplies ay sumali na rin sa panunukso sa kanila na lalong nagpainit sa kanyang pisngi. Maganda. Oo. Pero mabait. Parang tagilid. Komento ni Juan. Ah, ganun. Mamaya ka sa akin. Bulong niya. Mamaya? Bakit? Anong gagawin mo sa akin mamaya? Sa inis niya ay pasimple niyang kinurot sa bewang si Juan na bigla na lang tinakpan ng katawan na parabang takot na takot ito sa gagawin niya mamaya. Cute mo nga sa rin. Pikon. Mas pikon ka kaya? Ang hilig pang mamersonal. Tugon niya. Ang hilig mo kasi mainsulto. Depensa nito. Sorry. Ano yun? Pagpapaulit nito. I said I'm sorry. I was wrong. Hindi dapat ako ng judge. Hindi ko dapat ginagamit ang trauma ko para malitin ng ibang tao. At dahilan na coping at defense mechanism ko lang. Kaya ganito ako umasta't manalita. Ella. Ngumiti siya kay Juan na halatang gulat pa rin sa nalaman. Bilisan mo na. Marami pa naghihintay na maabutan ng sopas. Anya para hindi na siya usisain ng binata. Nang matapos ang araw, pagod at nanadakit ang bawat parte ng katawan niya.
But what's killing her the most are her feet. Wala na rin namang gagawin kaya naupo na muna siya. Lesson learned. Next time hindi na ako magtatakong pag sa ganitong lugar ang punta. Mahinang sabi niya sa sarili habang inihimas ang namaltos na paa. Natigil siya sa ginagawa niya nang mapansin niya ang pares ng binti na nakatayo sa malapit sa kanya. Inangat niya ang tingin at nakita si Juan na may dalang plastic. Ano yan? Sinelas. Wear this for the meantime. Huwag ka munang mag-inarte kasi dumudugo na yung paa mo. Saad nitong nagpangiti sa kanya. Wow! So, nasa ganitong level na tayo? Nag-aalala ka na sa akin? Mang anong level yung mapapa-oo pa kita sa kasal? Biro niya. Nanlaki ang mata niya nang biglang itong lumuhod. Yes! Maagap niyang sagot. Ha? Nalilitong tanong ni Juan. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila ito patayo. You are proposing to me right now, hindi ba? Sunod-sunod siyang tumango. Oo. Oo na agad kahit hindi mo pa ako tinatanong. Oo ang sagot ko. Papakasalan na kita. Buong galak niyang sambit dito. Sa tuwa, ay mahigpit niyang niyakap ang binata, habang ang mga volunteer na nasa paligid nila na nakasaksi sa proposal ay mabilis na bumati. Ella. Bulong nito habang kumakalas mula sa pagkakayakap niya. Napatingin siya sa supot kung nasaan ang tsinelas na sinasabi nito kanina. Bumuka ang kanyang labi at dala ng kahihiyan ay namutla ang kanyang muka. Hindi ka nagpa-propose? Tumango ito. Sa inis gawa ng nangyari, ay hinablot niya na lang ang plastik ng tsinelas mula sa kamay nito. At kahit iika-ika dahil sa mga sugat sa paa, ay dire-diretso siyang lumabas sa covered court papunta kung saan nakaparada ang sasakyan niya. Ella, wait. Kung yung driver mo yung hinahanap mo, wala na siya. Pinauwi ko na siya kanina. Kasi sabi ko nang bahala maghatid sa'yo. Ayoko magpahatid sa'yo. Magta-taxi na lang ako. Kapag nakita ni na Papa na hinatid mo ako, mag-a-assume na rin ng mga yun na nagkakapalagayan na tayo ng loob. Na matutuloy ng kasal. At kung hindi mangyayari yon, hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag sa kanila. Kaya hayaan mo na lang ako. Sagot niya. Iatid kita. Walang taxi rito. Eh di grab. Ang tikas-tikas ng ulo mo. Asik nito. Ano bang kailangan kong gawin para mapasunod ka? Do you want me to propose to you? Kung gagawin ko yun, susunod ka sa akin. Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Kinapa nito ang sarili at nang makita ang mamahaling relong nasa palapulsuhan, ay hinubad iyon ni Juan at pinakita sa kanya. Papalitan ko na lang. But for now, this will do. Anito at tuluhod na sana nang bigla niya itong hinila patayo. Tigilan mo ako sa pamimiloso po mo, Juan. Palibhasa, alam mong desperado ako. At kailangan ko ito. Stop preying on my desperation, will you? Nang makita niya ang malamlam na pagtingin nito sa kanya, ay mas lalo siyang nalito sa nangyayari. You're serious? Hindi mo ako pinagtitripan lang? Sabi niya. Hindi. I mean it. Seryosong sabi nito. Ella Gomez, pakakasalan kita. Please take this watch as a proof of my promise that I'll spend the rest of my life with you. Hindi siya nakasagot. Tumikhim ito at napakurap-kurap lang siya. Siguro naman, hindi mo na akong biglang babasa din dito, di ba? Umiling siya. Ibinigay niya ang palapulsuhan at dali-daling sinuot ni Juan ang wristwatch sa kanya. Nang makita niya kung gaano kaluwag sa kanya ang relo ng lalaking ngayon ay fiancé niya na talaga, ay hindi niya napigilan ng tawa. You know what? The proposal that I had is far from the proposal that I imagined I would get. Maarte ako, Juan. And I hate poor people. Alam mo rin naman yun eh. Kaya hindi sumagi sa isip ko na sa gitna ng kalsada sa squatters area ako makakatanggap ng marriage proposal. Mula sa lalaking malaki ang galit sa akin. Anya sa lalaki. Nang nasa sasakyan na sila. Nang tumapat ang sasakyan ni Juan sa stoplight, naramdaman niya ang pagtingin nito sa kanya. Hindi ako galit sa'yo. Anong hindi? Eh sinubukan mo ngang i-call off yung kasal nung makita mo kung ako yung bride eh. Ibig sabihin, galit na galit ka sa akin. I said I am not. Giit nito. Nainsulto mo ako. I hated your guts, but I don't despise you. Kung ganon,
Bakit humindi ka sa kasal? I hated kung gaano ka kamato pobre. I thought you're a hopeless case. We as a couple would be a hopeless case. Akala ko, hindi kita makugustuhan. At kahit gaano pa kalaki ang benepisyo makukuha ng mga negosyo ng pamilya natin sa mangyayaring marriage, I can't bind myself to a marriage which I thought was bound to fail. Ayoko magpakasal para maanal lang kalaunan. Nagmag-green na ulit ang traffic light ay pinaandar na nito ang kotse. Ilang minuto rin ang inabot bago niya tuluyang madigest ang pinagsasabi nito. Humawak siya sa binti nito at nang marinig niya ang malutong ngunit mahinang pagmumura nito, dala ng gulat ay agad din siyang bumitiw. Sorry, hindi ko sinasadya. May sasabihin lang naman kasi ako eh. I just wanted to get your attention. It's fine. I'm sorry for causing. Parang nahihirapang sagot nito. Ilang segundo niyang pinakatitigan ang binata. At nang makitang pinagpapawisan ito, kahit pa nakatodo naman ang aircon, ay bigla niyang idinampi ang palad sa noon nito. Normal naman ang body temperature mo. Bakit mo ka magkakasakit? Bumuntong hininga si Juan. May sasabihin ka sa akin. Ano yun? Shoot it since we're almost there. Saad nito pagpasok ng sasakyan sa gate ng subdivision. You think that I'm a hopeless case? Ayaw mong pakasal sa akin kasi sure kang papalpak ang marriage natin. Sa dami ng differences natin. But you proposed. You asked for my hand. At imposible naman na nag-propose ka sa akin para lang pumayag ako na magpahatid sa'yo. Ibig bang sabihin, hindi niya na natapos ang sinasabi nang tumigil ang sasakyan nito sa gate ng bahay nila. Ang akala niya ay pabababain na siya nito. Kaya laking gulat niya nang bumusina ito at bumukas ang gate nila. I will say hi to your parents. Ipaalam na rin natin sa kanila na magpapakasal tayo. Juan, kabadong tawag niya sa binata paglabas nila mula sa gate. Bakit? Yung pinag-usapan natin kanina. Panimula niyang nagpangiti rito bago sumagot. Siyempre, hindi ako nag-propose para lang pumayag kang ihatid kita pa uwi. I did it because I realized that we can work it out. Hinawakan nito ang pisngi niya. But as tayo mag-a-adjust at magko-compromise, we will eventually get there. There? Ulit niya. Get where? Pagkakaroon ng masaya at payapang marriage. Casual na tugon nito. Bago siya makapag-react, ay sabay na lumabas ang parents niya para salubungin sila. Nang hawakan nito ang kamay niya at ito pa mismo ang humila sa kanya palapit sa mga magulang niya, ay parang mabangis na hayop na nagwala ang kanyang dibdib. Okay, what's up? Seeing that you two like that must mean something. Anang papa niya. Mr. Gomez, Mrs. Gomez, it's official. Nagpropose na po ako sa anak ninyo. Ella and I started off on the wrong foot. But I think you are right. A marriage with her isn't so bad. I've seen the worst in her first. And today, her best. Sumulyap ito sa kanya. Kahit ako di makapaniwala na sasabihin ko to. But I'm sure now that I won't regret this decision. Pakakasalan ko po ang anak ninyo. Aalagaan. Pilit na uunawain ang lahat ng kaartihan. Tutulungang itamang pagkakamali at mamahalin. Please hand her to me. Ako na pong bahala sa anak ninyo. Anito sa kamuling sumulyap sa kanya. Kinabukasan, nang magising si Ella, nang makita ng kanyang ina ang kalat na ginawa niya sa kusina, ay hindi nito napigilan ang sarili na pagtaasan siya ng kilay. Iha, what have you done to my kitchen? Hawak ang baonan kung nasaan ang pagkain na ilang oras niyang pinagpaguran. Humarap siya sa ina at bumungis-ngis. Ano yan? Nag-aalang ang usisa nito. Breakfast for Juan, ma. Ihahatid ko po ito sa ARE kaya mauna na ako. Nga pala, pwede niyo nang kainin ang natira sa niluto ko. Anya habang inilalagay ang baonan sa paper bag. Pagdating sa ARE, ay sekretary lang ni Juan ang naabutan niya. Nasa meeting pa si Sir Juan, pero patapos na naman yon. Hindi pa natatapos ang sekretary ni Juan sa pagsasalita, ay bumukas na ang pinto ng opisina. Napalunok siya. Ginalaw niya ang labi para siguraduhing nakasara iyon nang makita niya ito.
sapagkat pakiramdam niya ay naglalaway na naman siya sa binatang dumodoble ang kapugian kapag nakasuot ng suit. Ella, ayos ka lang ba? Teka, nag-text ka bang dadaan ka? Nakapatay ang phone ko eh, hindi ko na malayan. Anito habang tinutupi hanggang siko ang itim na long sleeves na suot. Kunot noong humawak ito sa kanya para i-check kung may sakit ba siya. Nang makumpirmang wala, mas lalo lang nagsalubong sa pagtataka ang kilay nito. That's weird. Okay ka naman pero parang wala ka sa sarili. Inalayo niya ang kamay nito mula sa kanyang noo saka mahinang tumikim. Hindi ako nag-text. Dapat ba mag-text muna ako at magpa-appointment pag pupuntahan kita rito? I want to surprise you with breakfast. Kaya sumulpot na lang ako ng parang kabuti. Anya habang papasok sila sa opisina nito. Tumawa ito. Nang pati ang tunog ng tawa nito ay sexy na rin sa pandinig niya, naisip niyang kurutin ang sarili para matauhan. You're my fiancé. There is no need to set up an appointment to see me. Pero sabihan mo pa rin ako at baka pumunta ka nang wala ako. Sayang naman yung pagod mo. Where's my surprise breakfast by the way? Itinigil nito ang pagluluwag sa necktie nang mapatingin ito sa kanya at makita ang suot at ayos niya. Ang ganda mo. Ha? Anya. Aha. Tarantang ulit nito dahilan para mangunot ang noo niya gawa ng pagkalito. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya sabay turo ng paper bag na nasa center table. Iyan ba yun? Yung dala mo? Oo, yan nga. Sagot niya at piniling wag nilang klaruhin kung tama ba ang kanyang narinig. Akala ko ba okay na tayo? Tanong nito pagbukas ng Tupperware. Oo nga. Okay naman na talaga tayo. Kumpirma niya. Bakit parang parusa itong pagkain? Anong luto mo sa itlog? Ihaw? Nanggigigil niya itong pinisian. Nang kukunin niya na sana ang baunan, ay agad iyong inilayo ni Juan. Akin na. Ayaw mo diba? Ibibigay ko na lang sa iba. Sa gutom na pulubi. Baka mas ma-appreciate pa yung effort ko. Calm down, Mrs. Wala naman akong sinabing hindi ko kakainin. Siyempre kakainin ko pa rin. Pinagpaguran mo to eh. God knows how hard it is to fail frying an egg. Sayang effort. Muli itong nagbaba ng tingin sa pagkain. Ano pa tong isa? Adobo? Tapa yan! Tapa! Tiimbagang nasagot niya. Akin na nga kasi. Huwag mo nang kainin. Halata namang napipilitan ka lang. Anya. Muli siyang sumugod para kunin ang Tupperware. Humawak si Juan sa bewang niya dahilan para maistatwa siya sa kinatatayuan at ang tingin ay mapunta sa mukha nito. Binibiro lang kita, Picon. You know what? I like seeing you and you're annoyed. Sabi nito. Hinampas niya ang balikat nito, ngunit parang baliwala lang iyon dito. Pagkasal na tayo. Ikaw ba magluluto? Juan, ano ba? Tigilan mo na ha. Naiinis na talaga ako. I'm serious though. I mean it. Pagkasal na tayo. Ipagluto mo ako palagi, please. Gusto ko ng ganun. Ipakain mo sa akin lahat ng maiisipan mong lutuin. Hindi nga ako magaling magluto eh. Paano ko gagawin yun? But you will? Yeah, why not? Hindi ba yun din naman talagang ginagawa ng mabuting asawa? Tumango ito. I'll cook for you too para fair. Or we can cook together. Tila naghugis puso ang mga mata niya sa narinig. Sige, gusto ko yan. Mas madali ako natututo kapag may kasama ako sa inaaral eh. Dala ng pagkasabik, sapilitan siyang kumawala simula sa pagkakahawak nito. Inilabas niya ang phone sa bag at may hinanap na contact. I have a chef friend na mayroon ding cooking class. Maybe she can squeeze us on her class. Kahit na last month pa sila nagsimula. Nagsalubong ang kilay niya sa pagtataka nang dahan-dahan itong kinuha ang cellphone mula sa kamay niya. Hindi natin siya kailangan. Ha? Paano tayo matututo magluto kung hindi tayo papasok sa cooking class? Through cooking tutorial sa YouTube na lang? That would do. Pero mas damasaya kung cooking class. Mas gusto mo sa cooking class kaysa sa ako magtuturo? Tanong nito na gumulantang sa kanya. Marunong ka ring magluto?
Dahan-dahan siyang pumalakpak. You know how to fish. You're good in business. And you know how to cook. Shucks, ano pa kayang kayang gawin ng kamay mong yan? Marami pa. And I'll show it to you soon. Kapag kasal na tayo. Anito saka umupo sa sofa at nilantakan na ang palpak niyang agahan. Juan Alarcon, hinaharot mo ba ako? Nagkibit balikat ito. Yes, you are. Your words, they were suggestive. And what am I trying to suggest, Ella? Ano? Pinandilatan niya ito. Ano? Mas lalo siyang nautal habang si Juan ay giliw na giliw nang nakatingin sa kanya. Basta yon, alam mo na yon. Iti-text ko sa yung address ng kondo ko mamaya. Ihintayin na lang kita ron. Sambit nito sa baritonong boses. Bakit mo ako papupuntahin sa kondo mo? Tuturuan na kita para may practice ka na. Para kapag kasal na tayo, marunong ka na. No, ayoko Juan. Alam kong mapapangasawa naman kita. Kaya lang, hindi pa ako handang gumawa ng kahit na ano with you. Maghintay na lang tayo pagkatapos ng kasal. I really don't want to engage in a premarital sex. Malakas itong humalakak. Pakiramdam niya ay narinig ng buong building ang paghahagalpak nito. God, you and your advanced thinking. Parati kang pinapahamak. I am not talking about that. I meant pumunta ka sa kondo para masimulan ko na ang pagtuturo sa iyo magluto. Paglilinaw nito. Sabay sa pagpikit ng mata niya ay huminga rin siya ng malalim. Pumihit siya pagharap sa sofa kung saan iniwan ang bag. Kinuha niya iyon at nagtatakbo palabas ng opisina para iligtas ang sarili sa kahihiyan. Nang matanggap niya ang text nito na nabili at kumpleto na raw ang ingredients para sa unang dish na lulutuin nila, ay wala na siyang ibang dinala sa building kundi ang sarili. Pagpasok ng elevator, mahina siyang napamura nang makita ang refleksyon. Why the hell did I dress up? As if I'm going on a date night. Hindi naman to date. More of a hangout night lang. To get to know him better. Bulong niya sa sarili na kalaunan ay mapaklang nagpatawa sa kanya. Yeah, right. Hangout night lang kasamang future husband. As if may ganun talaga. Pagbukas ng elevator, ay siniguro niya na compose na siya at confident na ulit bago sila magharap ni Juan. Kakatok na dapat siya nang mapansin na hindi nakalak ang pinto. Nakaawang lang iyon na parang ini-invite siya na pumasok na lang basta. At iyon nga mismo ang ginawa niya. Napatakip na lang siya ng bibig nang makita ang petals ng red roses na nakakalat sa sahig. Everything was perfect and romantically decorated to her likings. Nang may marinig ng mga yabag ay pumihit siya sa likuran. Hindi ba parang ang OA naman ang ayos ng kondo mo? Magluluto lang naman tayo. Biro niya nang makita ito na may dalang Ecuadorian roses. Sinalubong niya ito. Pag-abot nito sa kanya ng bulaklak, ay lumuhod ito. I have an engagement ring with me this time. Sabi nito na ikinatawa nilang dalawa. Nang buksan nito ang box kung nasaan ang engagement ring, ay napakagat na lang siya sa kanyang labi para pigilin ang mga luhang nagbabanta ng kumawala. Ella Gomez, it's time that I let you in on a little secret. Tumawa ito. Mahina lang pero halatang kinikilig. You're the only one who can make me feel the complexity of human emotions. You spice up my days in more ways than one. And I don't think I can go on with my days without you. So please, marry me. Matamis ang ngiting iniabot niya ang kamay sa binata, habang ang ulo niya ay tumatango na. Pagtayo nito, ay agad siya nitong hinalikan sa noo at marahang hinaggan. I don't think that you'd do something like this. Akala ko, ibibigay mo lang sa akin ang basta-bastang engagement ring. Saad niya, habang ang mukha niya ay halos bumuan na sa leeg nito. I wanted to do something grand. Something you'll definitely like. But with our engagement party fast approaching, kulang na ako sa oras to prepare one. Umiling siya. I like this better. This is better. Intimate and just the two of us. Parang pag mag-asawa na tayo lang din naman talaga. Kaya gusto ko to, Juan.
It's like giving me a glimpse of how things will be kapag kasal na tayo. Dagdag niya. Napapikit na lang siya nang maramdaman niya ang labi nito sa kanyang pisngi. Sa paglipas ng mga araw at mga linggo, ay mas lalo pang napalapit at nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. By the time their engagement party comes, halos hindi na sila mapaghiwalay. Nasaan? Let me see! May tonong tanong ni Kia. Proud niyang iwinagayway ang palasingsingan kung nasaan ang oval cut at 5-carat na white diamond na engagement ring. And it's the Alarcon's heirloom. May pagyayabang pang dagdag niya na tinawanan na lang ni Kia. Who would have thought? Panimula ni Dessa. Na yung lalaking minamata-mata mo sa herensya ay siya palang may-ari ng isla. At sinabi kong bagay sa'yo, ang siyang mapapangasawa mo. Grabe, goosebumps! Pero kamusta naman kayo? Pagpapalit ni Kia sa kanilang topic. Okay naman kami. One is nice and sweet. Maprinsipyo nga lang at too upright for my liking. But we are good. Maging siya ay nagulat na nakangiti na rin pala siya at kinikilig habang pinag-uusapan nilang magkakaibigan ang mapapangasawa niya. We are the exact opposite. But you know what? I think one is exactly what I need for a husband. Nakahanap ka ng katapatan, no? Natatawang tanong ni Kia. And speaking of the handsome devil, saad niya nang makitang palapit si Juan sa kanila. Nagkatitigan at nagsikuhan na lang sina Dessa nang makitang pumulupot sa bewang niya ang braso ni Juan. Excuse me, saglit lang. Sabi nito sa mga kaibigan niya at tuluyan na siyang dinala sa isang sulok. Pinapunta ko yung sekretary ko sa bahay ni na Bibo. Yung batang nakatapo nagsos sa'yo para kausapin ng papa ni Bibo. Kasi gusto kong sponsoran ng pag-aaral niya. Pero ang sabi ng sekretary ko, may sponsor na raw si Bibo. Ikaw raw. At binigyan mo pa ng food cart ang papa niya. Is that really you? Mahina niya itong sinikmuraan. Nakaka-offend yung reaction mo, ah. Mukha ba talagang imposibleng gumawa ko ng something like that, ha? Hindi yan ang ibig ko sabihin, Han. Han? Gulat niyang ulit. Yeah, ikakasal na tayo. Natural lang na magkaroon tayo ng term of endearment. At mabalik mo na tayo kay Nabibo. I helped him and his father, so? What's the big deal? They deserve it. Mabait si Bibo. May pangarap. At ang papa niya, masipag. Patas lumaban. Hindi nanlalamang sa kapwa. Nabindin sa lalamunan niya ang kasunod na sinasabi nang hagkan siya nito. I am proud of you. Ha? Ang OA mo? Halos baraya nga lang yung tinulong na binigay ko sa kanila kung tutuusin. Not just for helping them, but because you are willing to get to know them better. Willing ka na ulit bigyan ng chance sa mga katulad ni Nabibo. At dahil sinantabi mo ang takot mo, na baka malamangan ka ulit. Tumikhim si Kia. Okay na? Pwede na bang ibalik mo na sa amin yung friend namin? Tama na muna yung lambingan ninyo at mahal-mahalan na yan. Save all your sweetness for the wedding day, please. Hindi pa nakontento si Kia sa sinabi. Talagang hinila pa siya nito palayo kay Juan. Ibinaba ni Dessa sa table ang cocktail glass na hawak. Nga pala, since you two are getting married, siguro naman hindi na kami ban sa Isla Herencia. Hindi na. Pumunta lang kayo ron kung kailan nyo gusto. We'll be there to accommodate you. Natatawang paglilinaw ni Juan. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Kia, dala ng pagtataka. To accommodate us? Sa Herencia ba kayo titira pagkatapos ng kasal? Oo. Doon gusto ni Juan at gusto ko rin naman sa Herencia. Kaya napagkasunduan namin na doon na kami magse-settle down. Paglilinaw niya. And how about your family's hotel here in Manila? Ano mangyayari ron? Ikaw ang magmamana nun, di ba? Muling tanong ni Kia. Herencia is equipped with a good internet. We will manage both the Gomez and Alarcon's real estate company from Herencia. At kung kailangan talaga kami rito sa Manila, di ba biyahe? Ngumuso si Dessa at mahinang pinagpapadyak ang paa. Shock, singgit ako. Gusto ko rin na sa Herencia tumira at bumalik-balik na lang dito sa Manila pag kailangan talaga sa trabaho. Hinawakan niya ang kamay ni Dessa. Pwede nga kayo ni Kia sa Herencia. Kahit gaano pa katagal, ayos lang. Sabi niya
at iinom na sana nang mapansin na wala ng laman ng cocktail glass na hawak. Itinaas niya ang kamay para tawagin ang waiter nang mamukaan niya ito. Anong ginagawa niya dito? Bulong niya. Si Alex ba yan? Waiter na siya? Bakit waiter na siya? Ano nangyari sa perang hinutot niya kay Ella? Pumalpak yung startup niya? Sunod-sunod na tanong ni Dessa. Siniko ito ni Kia dahilan para tumahimik ito. Kuyong ang kamaong lalapitan niya dapat ang dating kasintahan nang bigla siyang tumigil. Bumuntong hininga at humarap kay Juan. Ayoko maka-iskandalo rito, kaya please, ilayo mo na ako dito. Hindi na ito nag-aksaya ng oras. Hinawakan siya nito at nagdire-diretso sila hanggang sa mapadpad sila sa swimming pool ng hotel. Kumawala siya sa pagkakahawak ni Juan at nagpabalik-balik ng lakad sa gilid ng pool. Pagtigil, agad niyang hinarap ang mapapangasawa. Ang kapal ng mukha ng lalaking yun para magtrabaho pa rito sa hotel. Sino bang nag-hire ron? Ako nang bahala magpatanggal sa kanya. Just calm down, please. Putol nito sa sinasabi niya. Ang kapal ng mukha eh. Hindi ko na nga hinabo lahat ang perang nakuha niya. May audacity pa siyang bumalik dito. Akala niya siguro, mayroon pa rin akong feelings sa kanya. Na mauutakan at malalamangan niya pa rin ulit ako. Sa inis at galit, sunod-sunod at malalakas niyang padyak ang paa nang biglang dumulas ang takong niya. Nawalan siya ng balanse at dumiretso sa swimming pool. Agad siyang tinalon ni Juan para iligtas. Nang maramdaman niya ang kamay nitong mahigpit ang hawak sa kanya, ay itinigil niya ang pagkapagaspas sa tubig. That's alright. It's okay. I got you. Saad nito pagkatapos siyang alalayang umupo sa hagdan ng swimming pool. Sunod-sunod siyang huminga ng malalim at nang makabawi ang katawan ay mas humihigpit ang hawak niya kay Juan. God, I hate him. I hate him so much. He ruined our engagement party. I hate him. Nabuhay lang yata talagang lalaking yun para letsahin ang buhay ko. Anya. Pagmulat ng mata at nang makita niya ang malalambing na tingin nito sa kanya, ay bigla niyang nakalimutan ang tungkol kay Alex at para silang nagkaroon ng sariling mundo. Tungkol sa atin ng gabing to, hindi ko hahayaan na sirain ang manloloko mong ex ang gabing to, Ella. Itinaas nito ang baba niya. How about I give you something else to remember about this night? Ano naman? Our first kiss, hon. Can I? Pagtango niya ay agad na lumapit ang labi nito sa labi niya. Nagulat man noong una ay napapikit na lang din siya at buong pusong tinugon ang galaw ng labi ng fiancé. Nang maghiwalay ang mga labi nila, ay sabay ring dumilat ang kanilang mga mata. I asked your permission this time around, at hindi na kita nilambat para iligtas mula sa pagkakalunod. Biro nito. See? Di hinalikan mo nga ako sa bangka. I didn't. I wanted to. Ang ganda mo kasi. Pero hindi ako manyak na magte-take ng advantage. Paliwanag at pagtatanggol ni Juan sa sarili. But now, I can kiss you whenever I want. Kiss you when I feel like it. Kiss you to shut you up pag pangit ang lumalabas sa bibig mo. Na sure ako madalas mangyayari. Hahampasin na naman dapat niya si Juan nang mahuli nitong ang kanyang palapulsuhan. Hinila siya nito palapit dahilan para mapakandong siya rito. Sa ikalawang pagkakataon ay naglapat ang mga labi nila. Dahan-dahan at masuyo siyang hinalikan nito hanggang sa pareho na silang kapusinang hangin sa katawan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay pinagdikit naman ni Juan ang noon nila. I'm proud of you. Para saan? Kasi pinipilit mong magbago. Pwede mong iskandalohin si Alex para sa mga ginawa niya sa'yo na nagtulak sa iyong kamuhian na mahihirap. But you didn't. You choose to be the bigger person. At alam kong hindi yun madali. Pineke niya ang pagbuntong hininga. Why? Pag-uusisa nito. Wala naman. Ang akala ko magsiselos ka kay Alex. Naia-assume na kaya hindi ko ginera kasi may feelings pa ako sa kanya. Clear ko lang na wala na talaga. Pero galit na lang. Tumawa ito. Seloso ko, Ella. Pero hindi ako magsiselos sa ex mong yun. Wala siyang panama sa akin. At bakit ako magsiselos? Ex na siya. Ako asawa.
Pinanggigilan niya ang ilong nito. Mapapangasawa pa lang, hindi pa asawa. Ganun na rin yun. Magiging Mrs. Carmela Gomez Alarcon ka na rin naman next month. Anito, saka siya muling hinalikan at kalaunan ay niyakap. I can't wait to marry you, my brother. Bulong ni Juan. Sunod na plano ng kanilang mga magulang ay ikasal sina Ella at Juan ng sumunod na buwan at lumipat sa Isla Herencia pagkatapos. Sa tulong ni Juan ay nagtayo si Ella ng foundation na naglalayong tulungan ang mga batang tulad ni Bibo na makatapos ng pag-aaral, dahilan para mas lalong mapalapit si Ella sa mga mahihirap. Na minsan ding nadamay dahil sa galit niya sa dating nobyo. Mas lalo pang sumaya ang buhay mag-asawa ni Ella nang sa wakas ay nabiyayaan na rin sila ng anak pagkatapos ng halos 2 taong pagsasama nila bilang mag-asawa. Hindi man naging madali ang daan para muling lumambot si Ella at magtiwalang muli sa ibang tao. Sa huli nagawa niya rin muling buksan ang puso para sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong nang hindi na natatakot na baka muling masira ang tiwala niya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!